online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Ang balita ay hindi humihinto. Mga pangyayari sa amang dako, ibabalita kahit Sabado. Narito ang mga batikang tagapag-ulat, DWIZ Senior Reporter Raul C. Esperas at Rotary Club Best Reporter Awardee Celi Ortega Bueno. Magandang tanghali, araw ngayon ng Sabado. Ngayon po ay January 24, 2026. Sumasa inyo IC Balita Nationwide at kami po inyong magiging tagapagbalita. Raul Esperas at Celi Ortega Bueno. DWIZ Balita, Sabado! At ngayon sa headlines ng mga balita, House Majority Leader Sandro Marcos nilinaw na hindi haharangin ang Kamarang impeachment complaint laban kay PBBM. Cheerline at amihan patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Dalawang tripulanteng Pinoy patay matapos tumaob ang isang cargo vessel sa Scarborough Shoal. Russian blogger negatibo sa HIV test. Balita sa ibaing dagat, 2 katao patay sa US strike sa Caribbean Sea at Eastern Pacific. Sa balitang pampalakasan, si Q ng Miami Heat kulong sa pagnanakaw ng NBA jersey at memorabilia. Balitang pangkalusugan, ano nga ba ang sakit na diverticulitis na tumama kay Pangulong Marcos? Yan ang ating alamin. At sumundo ng showbiz, Willie Rebillame ay tinangging naghihirap na siya. DWIZ Balita, Sabado! Ngayon sa detalye ng mga balita. Nilinaw ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos na hindi haharangin ng Kamara ang anumang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, ginit ni Marcos na may tungkulin ang House of Representatives sa ilalim ng saligang batas na aksyonan ang anumang impeachment complaint na formal na maisusumite sa Kongreso. Paliwanag niya, reklamo ay dadaan sa Office of the Secretary General, Office of the Speaker at saka i-refer sa mga kaukulang committee alinsunod sa proseso ng Kamara.
Bilang majority leader, sinabi ni Marcos na responsibilidad ng kanyang tanggapan na tiyaking maipapasa ang reklamo sa House Committee on Justice matapos itong mabasa sa plenaryo. Inaasahan namang magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ang shear line at ang northeast monsoon o amihan. Ayon sa Pag-asa, ang shear line ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Caraga, Davao Region, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Camiguin at Misamis Oriental. Nagbabala ang ahensya na posibleng makaranas ng flash floods at pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar. Samantala, dahil sa amihan, inaasahan ang maulap na kalangitan na may bahagyang pag-ulan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Western Visayas, natitirang bahagi ng Eastern Visayas at Northern Mindanao. Gayon din sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro. Dala rin ang amihan ang bahagyang maulap na hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang ulan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Bahagyang maalon hanggang lubhang maalong karagatan ang mararanasan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga mangingisda at mga may-ari ng maliliit na sasakyang pandagat na kabilang sa mga motor at bangka na mapanganib ang paglalayag at pinapayuhang manatili muna sa pantalan o humanap ng ligtas na masisilungan. Samantala, 2 sa 21 Filipino crew members ng isang Singaporean flag cargo vessel ang kumpirmadong nasawi matapos itong tumaob malapit sa Scarborough Shoal. Ayon sa Chinese Embassy sa Manila, 17 seafarers ang nailigtas ng Chinese Maritime Authorities kung saan 14 ang nasa stable na kondisyon, isa ang sinasailalim sa agarang gamutan. Nabatid na mula Pilipinas ang barko at patungo sanang Guangdong, China nang ito'y tumaob. May 55 nautical miles mula sa Scarborough Shoal. Patuloy naman ang search and rescue operation sa lugar kung saan nag-deploy ng military aircraft at China Coast Guard vessel upang hanapin ang mga nawawala pang crew members. Samantala, negatibo naman sa HIV ang Russian blogger na si Nikita Shekhnov matapos isailalim sa medical examination. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, isinagawa ang pagsusuri katuwang ang Department of Health at lumabas na non-reactive ang resulta ng HIV test ng dayuhan. Nagdag pa ni Biado, negatibo rin ang blogger sa iba pang kaugnay na sakit na isinailalim sa pagsusuri. Ang 21 taong gulang na si Shekhnov ay naaresto sa Quezon City matapos mag-viral ang kanyang social media post na nagbabanta umanong magkalat ng HIV. Sa kalaunay tinukoy ng Bureau of Immigration bilang rage bait content kung kaya't ito ay inaresto ng immigration. Oras 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. DWIZ Balita, Sabado. Ang Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Sa tuwing nagbabrowse ka sa Facebook, napansin mo na siguro na nagsasuggest ito ng random pictures na mula sa iyong camera roll. Kaya narito ang paraan para ma-restrict si FB na ma-access ang iyong gallery. Step 1. Buksan ang iyong Facebook app at tumungo ka sa menu. Step 2. Pindutin mo ang Settings and Privacy na category. Step 3. Sa Preferences, hanapin ang camera roll sharing suggestions at i-turn off ang nasa options. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself.
Balita, Sabado. Balik tayo sa mga balita. Inaasang may hatid sa mga pamilya na Overseas Filipino Workers o OFW sa loob ng 2 buwan ang libo-libong balikbayan boxes na naipon at naiwan sa isang pantalan sa Maynila. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sisimulan na sa mga susunod na araw ang pagpapalabas ng mga container vans kahit hindi pa tiyak kung gaano kabilis matatapos ang distribution. Sinabi ni Nepomuceno na ang ilang balikbayan boxes ay ilang buwan hanggang mahigit 2 taon nang nakaimbak sa pantalan at naglalaman ng pagkain at personal na gamit. Nabatid na nakikipag-ugnayan na rin ang BOC sa Department of Migrant Workers o DMW upang mapabilis ang turnover ng mga container vans sa mga forwarder kasabay na investigasyon ng National Bureau of Investigation. Itinampok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong programa ng SHED o CHED Tanaw o ang National Higher Education Data Visualization Platform ng Commission on Higher Education. Layunin ng programa na magbigay ng integrated at data-driven information tungkol sa mga higher education institution, enrollment at scholarship at employment outcomes sa mga graduates. Layunin din ng platform na palakasin ang transparency at accountability at policy making habang tinutulungan ang mga mag-aaral na makapili ng lehitimong institusyon sa buong bansa. Nagbibigay pugay din ang Pangulo sa mga guro, partikular sa mga na-promote sa ilalim ng expanded career progression ng CHED. DWIZ Balita, Sabado. At sa pagkakataong ito, atin humakapanayam ang chairman ng Senate Committee on Finance at miyembro din po ng Blue Ribbon Committee na actively nag-participate sa nakalipas na hearing, si Senator Sherwin Gatchalian. Hi sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sally. Magandang tanghali, Raul. Magandang tanghali sa inyong dalawa. Okay. Magandang umaga dito sa US, Senator. Wow, nasa US ka pala. Meron daw dyan, parang cold front na pagdating. Opo, matinding winter storm. Kung kaya nakakansilado ang mga flight dito. No, nakita ko nga sa news this morning, merong naka-alerto yung mga federal agencies. Anyway, sir, unahin ko po muna, on Monday, magre-resume na yung session, balik trabaho na yung mga senador. Kayo personally sa tingin nyo, ano ang gusto nyo na bigyang priority ng Senate sa pagbabalik ng session? Napag-usapan namin yung mga LEDAC bills. Ito yung mga bills na gustong ma-aproban ng executive in coordination with the legislative. At itong mga bills na ito ay mahalaga para sa nalalabing 3 taon ng ating Pangulo at ng Executive. So may mga bills dito na napag-usapan at napagkasunduan na tapusin this last 3 years. So ito yung dapat bigyan ng priority. So, di ba about 40 plus na proposed billion na napag-usapan sa LEDAC? Sa tingin nyo, ano yung mga dapat unahin? Kasama po ba sa dapat unahin yung anti-dynasty bill and at the same time yung pagpasa ng panukalang lumikha ng Independent People's Commission ba yun o IPC? Yes. Tama ka, no, Sally, nakasama dito sa LEDAC yung anti-political dynasty bill. At ito ay... alam ko mayroong hearing yata sa darating na linggo tungkol dito. So, naumpisahan na yan. Of course, malaking debate yan. Alam naman natin na nasa Constitution natin yan, nakasaad sa Constitution. Pero never nagkaroon ng enabling law. So, I think this will be the first time in history na siniseryoso yung anti-political dynasty bill, no, na nakasaad sa ating saligang batas. Isa rin dyan yung, ako personally, hindi pa tapos ang laban natin dito sa flood control. At isa sa mga nakikita kong paraan ay yung Independent People's Commission para magkaroon totoong independent, no? Independent of
politics, independent of influence, at kasi nagkakaroon ng duda sa isip ng tao na hanggang gaano kataas ba yung pag-iimbestiga nito. Titigil lang ba tayo dito sa mga DPWH officials? Maraming tanong. Of course, alam ko na sa isip ng tao, marami pang matataas ang sangkot pero hindi napapatawag o hindi na nabibigyan ng pansin. So mas maganda na magkaroon ng tunay na independent People's Commission para mawala itong duda ng taong bayan na may pinoprotektahan. Sir, bago diyan sa investigation sa flood control, yung bang anti-political dynasty, sa tingin nyo dadaan yan sa butas ng karayom o mas may tsansa na ngayon dahil mismong ang Pangulo ang nagsusulong po na magkaroon na tayo ng enabling law laban nga sa political dynasty? Personally, in my 20 plus years sa politics, parang ngayon ko lang napakinggan na ang executive, lalo na ang ating Pangulo. Andun ako sa LEDAC nung napag-usapan to at yung Pangulo natin mismo ay siya mismo nagsabi na ilagay natin sa LEDAC at pag-usapan nito. Of course, yung form, kung anong form, anong level ng political dynasty, yan ay malaking debate. Pero in terms of nalagay sa LEDAC at merong ring pagsang-ayon ng ating Pangulo, malaking bagay yan. Ibig sabihin ay meron talagang merong pagsang-ayon between the executive and the legislative pagdating dito sa measure na ito. So may tsansa. Malamang this time may malaking tsansa. Malaking tsansa. I think ang question na lang dyan, anong form at anong level ng political dynasty. So sir, sabi nyo nga yung... Senator Win, no? Nabanggit nyo investigasyon sa flood control. Now, I heard na merong panibago kayong pinaiimbestigahan. Ito namang smuggling ng mga sigarilyo. Can you give us details on this? May resolution naumpisahan kong imbestigahan to nung tayo po ay chairman ng Ways and Means Committee. Ang talagang tingin ko isa sa pinakamalaking problema at sindikato at modus operandi sa ating bansa ay itong pag-import ng smuggled cigarettes. At ako naniniwala hindi magagawa to kung hindi rin kasabwat yung ibang mga enforcement agencies natin. Sad to say, no? Sad to say. Kaya nung lumabas yung balita na merong mga posibleng enforcement agencies, mga matataas na tao sa enforcement agencies ay kasama dito, magandang maimbestigahan to para mahinto. Dahil dapat maintindihan ng taong bayan, ang smuggling ng cigarettes, una, hindi nagbabayad ng buwis yan. Pangalawa, pag hindi nagbayad ng buwis, yung ating universal healthcare hindi mapopondohan dahil dyan nanggagaling yung pondo. At pangatlo, meron rin mga balita na yung mga nag-i-smuggle nito ay konektado sa terrorism at sa iba pang krimen. So, ibig sabihin, fina-finance rin natin yung ibang criminal activities nila. Kaya, napakahalagang masugpo ito at mabigyan ng pansin. Sir, nakalulungkot dahil nakasaad dun sa inyong resolution na may ilang government security forces ang sangkot sa tobacco smuggling. Ibig sabihin po ba, may mga pwedeng sundalo o pulis na nagbibigay pa ng seguridad o protector para mailusot po yung smuggling ng sigarilyo sa bansa? Ito yung base sa mga news reports na nakuha namin sa Ellie. At dahil nga, ako personally, sa mga naririnig ko, hindi talagang mangyayari yan kung hindi kasali mga enforcement agencies. May mga modus rin yan. For example, manghuhuli ng konti, pero yung 80% naman pinapakawala para lang may makitang may nahuli. No? So, dahil marami sa mga enforcement agencies, tingin nila ang sigarilyo hindi naman ganun kasama compared, let's say, sa drugs. No? So, pinagbibigyan to. Pero, yun na nga, no? Ito ay hindi nagbabayad ng buwis. Masama pa sa health natin dahil mas mura siya, hindi napapatawan ng buwis, mas ang tao bibili nitong mura at unregulated cigarettes. So, sir, Well, say... tatlo lang naman tayo dito, Senator. No? Baka gusto mong ibulong sa amin kung sino yung smuggler at kung sino yung mga protector nitong smuggler ng sigarilyo na ito.
Well, sa mga doon sa unang hearing na ginawa ko, malaking mga information na nakuha namin. Pag makikita natin yung prevalence ng smuggled cigarettes, marami sa Mindanao. Mas maraming, may mga lugar nga na 80% ang binibenta nila doon ay smuggled cigarettes. May iba 90% pa. So ang ibig sabihin, ang daanan ay Mindanao. At marami ring nagsasabi na dito sa mga information na kukuha ko, nanggagaling sa backdoor, no, from Malaysia at ini-smuggled from Zamboanga, at from Zamboanga pumapasok na all the way to Mindanao. No, so of course hindi mangyayari yan kung hindi may mga kasabwat na enforcement agency. Baka may kasabwat pa ang politiko no, so hindi mangyayari yan kung walang ganun. So sir, dun sa ano yun? Parang ano niya lang yun, insinuate, parang suspecha nyo lang na baka may politiko o may nakarating po sa inyo impormasyon na may politiko din? May mga information rin. Yun na nga, no, nag-conduct na tayo dito ng hearing. 3 hearings ang kinundak namin dito sa smuggled illicit trade, ang tawag namin, illicit cigarette trade. At doon sa mga kausap namin, may mga pangalan na lumulutang. May politiko, mayroong mga enforcement agencies. Kaya magandang maimbestigahan ng malaliman to. At bilyong piso po ang involved, sir, dito. Bilyong piso ang involved, sir, dito. So, ang laki ng nawawala dahil ang sigarilyo, pinapatawan ito ng excise tax. Yes, pinapatawan niya ng sin tax o excise tax na tawag natin. At pinapatawan niyan para ang tao hindi bibili. Dahil kung mas mahal ang sigarilyo, hindi sila bibili. Pero kung walang buwis, obviously mura yon. At tao ay bibili ng bibili yan. Kung bibili naman sila, makaka-apekto naman sa kanilang kalusugan. So sir, ba't kinailangan na mag-file kayo ng panibagong resolution? Sa peer, sa customs, at sa PNP, alam naman ng mga ito kung sino yung mga smuggler. Pero sa dami ng investigasyon na sinagawa, even na hindi pa kay senator, maaaring hindi pa tayo tao, no? Bakit walang nakukulong o walang naarestong smuggler o mga kasapakat nito? Yun na nga, dyan natin makikita na talagang sindikato ang nag-ooperate. No? Mayroon silang, may galamay sila. No, at diyan tama ka, no, sa mga actually sa smuggling in general, halos wala naman ang kukulong Whether nag-smuggling ka ng vegetable or ng rice, parang wala pa akong naririnig na nakukulong. Pero sindikato rin kasi to hindi lang naman to smuggler, may kasama rin tong mga protectors, may kasama rin tong mga iba pang mga tumutulong sa kanila. So sir, nagkaroon na ng first 3 hearings. So bakit po kinailangan magpanibagong resolution kayo? Ba't nag-file kayo ng panibagong resolution? Yeah, well, in last 3 hearings ko during the 19th Congress 19 pa. Oo, and then this time around, kasi meron ng lumalabas ng mga personalidad, potential na mga protectors, nag-file ako ng resolution para ito naman yung angulo na i-pursue. So yung po mga personalidad na yun na lumalabas ngayon, hindi pa po yun lumabas doon sa 3 hearing nyo na ginawa ng 19 Congress? Hindi. Kasi yung first 3 hearings natin, mostly dahil Ways and Means Committee, ang angulo natin dito ay yung tax leakage at yung paano ma-improve in enforcement. Pero ito naman, angulo na pinapursue natin, ito naman yung mga personalidad at sindikato. So may hawak na po Ilang kayo? bilyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng hindi nababayaran na buwis sa tansya ninyo, Senator? Doon sa tansya namin, lumalabas parang around between, mahirap matansya, no? But around 80 to 200 billion ang nawawala no, sa pagbabayad. So sir, ngayon may hawak po kayo na listahan ng mga personality, ng politiko at mga law enforcers na lumilitaw na parang protector o involved dito sa smuggling ng sigarilyo? Ito ay base rin sa mga consultation natin dahil nung nag-investigate tayo, may mga kausap rin tayo mga enforcement agencies. Of course, marami rin silang nagbibigay sila ng mga tips, nagbibigay sila ng mga pangalan. But sabi ko, kailangan ito i-vet. Hindi naman natin pwedeng ilabas ng ganyan-ganyan. But ang punto ko lang dito, may mga pangalan na lumalabas, may mga politiko rin,
pinapangalanan. But we need to vet this. Sir, sabi niyo nga kanina, dapat maipasa yung panukala na may ng Independent People's Commission para ituloy pa rin yung investigasyon sa malawakang flood control. Pero dun sa hearing po ng Blue Ribbon Committee, kayo ba'y kontento at sa tingin nyo dapat itong ipagpatuloy considering na naglabas ho ng report ang minority black na nagsasabi na parang hindi ho sila kontento, may mga puna ho sila, the way na tinanong yung mga resource person. Kayo po sa tingin nyo, maganda po ba ang handling at pagpapatakbo na investigasyon ng Blue Ribbon Committee ukol pa rin dito sa flood control anomalies? Ang aking personal na opinion dyan ay ang Blue Ribbon naging fair, maayos, at naging transparent yung kanyang paglalatag ng hearing. Importante rin dito yung maayos no? For me, very organized no? Yung paglatag ng hearing. Importante rin yan para meron tayong tinutumbok at meron na tatapos. At sa akin in my nag-attend kasi ako ito from start to end no. So nakita ko naman na yung handling ni Senator Lacson ay napakaayos at fair. In fact, meron ng show cause order sa Gutesa. Ito yung kaisa-isang supposedly witness or resource person na may hawak na impormasyon tungkol kay former Speaker Romualdez at kay Zaldico. Unfortunately, hindi siya napupunta. No? So ngayon, meron ng show cause order. Ang next yan ay meron ng contempt. So mapipwersa siyang pumunta ng Senado. At pagdating mo kay dating DPWH Secretary Bunoan, sa tingin nyo, marami pa siyang dapat ipaliwanag. Isa ho kayo sa talagang naggisa kay Secretary Bunoan dahil sa kanyang mali-maling grid coordinates. Sa tingin nyo, marami pa siyang dapat ipaliwanag kasi para kina Senator Rodante Marcoleta, bakit daw nag-focus doon? Matagal na daw alam na may mga mali-maling grid coordinates. Alam mo, Sally, itong problema natin yun, itong sitwasyon natin ngayon, hindi mangyayari yan. Kung inayos ni Secretary Bunoan yung patakbo niya sa DPWH, 3 taon siya nandoon. Sa kaliwa niya, corruption. Sa kanan niya, corruption. Pero sasabihin niya, hindi niya alam kung anong nangyayari. Walang maniniwala sa kanya dahil kalihim ka at responsibilidad mo yan. No? Sabi nga nila, the buck stops with you. No? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam nangyayari yan dahil 365 days pumapasok ka ng opisina. So, kaya yung akusasyon sa kanya na kumukuha rin siya, sa aking balagay, totoo yun. Dahil kung kasama ka dyan, talagang pipikit mo na lang yung mata mo at hayaan mo itong mga taong gumagawa. Pero dahil nga hinahayaan, palaki ng palaki. No? Nagiging yun yung impunity dahil wala na silang kinakatakutan. At itong palaki ng palaki na, ito na, pumutok na ng ganito. Kaya dapat talaga managot siya dahil ito ang frustration ng lahat na imbis na inaayos natin pausad yung ating bansa ngayon parang pabalik tayo no? Pabalik ang ating nangyayari sa atin. Ang tanong ng ating mga kababayan dito sa Estados Unidos, Senator, saan ba magtutungo itong investigasyon sa Senado? Dahil marami sa ating mga kababayan na kausap ko dito, hindi masaya sa nakikita nila at parang puro maliliit na isda lang daw ang naaresto. Yun rin ang sentimento natin. Yun rin ang sentimento ko. Yan rin ang aking sentimento. Pero bigyan rin natin ng benefit at time ang executive dahil ako naniniwala na importante yung tibay ng kaso kaysa sa dami ng kaso dahil maraming ang kaso pero kung mangyayari naman katulad dati na di-dismiss or natatapon, sayang lang. No? So alam ko na talagang sinisigurado ng executive na airtight yung kaso nila. No? At ako mas gugustuhin ko ng ganyan. Although para kina Senate President Soto, piece of paper lamang yung ginawang report ng minority. Pero doon sa kanilang sinasabing parang minority report, meron dong picture na parang pinalalabas na
aside from former House Speaker Martin Romualdez, may mas mataas pa sa kanya na involved dito sa anomalya na ito. Sa tingin niyo doon sa tinatakbo ng mga investigasyon, meron pa nga bang mas mataas sa kanya na posibleng sangkot dito sa flood control anomalies? Dali, ang pinakamalaga ngayon, ebidensya. No? At itong minority report, I respect yung opinion ng iba't ibang senador, kanya-kanyang opinion yan. Ako, nakapagawa na ako ng investigation. Pag talaga may punto na hindi kayo magkakasundo. For example, yung Pogo, remember yung una? Apo. Marami ring hindi pumerma, maraming may ibang opinion, bandang huli pumerma rin. So ang punto ko talaga nagkakaroon ng kanya-kanyang opinion. Pero ang maganda, ang importante ngayon, dahil meron tayong isa lang ang ating Blue Ribbon Committee, tulungan natin yung Blue Ribbon Committee natin. At kung meron tayong mga suggestion, pwede naman tayo mag-suggest kung sino mga resource person or witnesses na pwedeng tawagin. Si Senator Lacson very open. No? In fact, nagtatanong nga siya kung sino yung mga gusto pang i-invite para ma-invite kung mayroon man. No? So, yan ang maganda. Pag hindi mo talaga nagustuhan pa rin, after ng committee report, then pwede ka naman mag-dissent o pwede ka naman magbigay ng pahayag na hindi ka sumasang-ayon. No? Pero Para sa akin, premature pa yung minority report dahil wala pang main committee report. Hindi pa natin alam anong itsura ng main committee report. kaya nga sir, ang Sa dating... inyong assessment, Senator, no, after all the hearings that you have done, that the committee have done, aabot ba kay Martin Romualdez ang kaso or saan titigil to? Will it end kay Saldico lamang? For sure si Saldico, no? Dahil makikita naman natin na sa unprogram lang, ang program amounts, yung kanyang SunWest Corporation saka yung Hightone, napakadaming kontrata nakuha. Ibang sa mga kontrata doon ay substandard ang trabaho, iba ghost pa. Pagdating kay Speaker Romualdez, yun ang pinopursue ngayon. Kaya nga tuloy-tuloy pa itong investigation, kumukuha pa ng mga evidence. Madaling magbigay ng personalities pero importante evidence. No? Kung hindi talagang mukhang haka-haka lang lalabas. Pero sir, doon ba sa hearing, na-establish yung connection o link ni Romualdez sa mga diskaya dahil dun sa dalawang staff na nag-testify o sa tingin nyo, hindi naging klaro yung... Kailangan i-pursue pa yon, Selly. Okay. Hindi ko I think too premature to say that. Kailangan i-pursue pa. Mabuti, lalo na yung mga dokumento. So mayroon nga testimonya pero as to yung detalye nung dokumento, yun ang hindi pa na-establish mabuti. Sir, sabi niyo kanina, premature pa yung committee report ng minority. So ano pong dating nun? Parang may intention na i-discredit po yung pag-handle ni Senator Ping Lacson sa hearing o anong dating sa inyo, Well, sir? opinion yun ng mga ibang senador. Like, iba talaga ang isip ng mga senador, no? Opinion nila yon. At ang akin lang naman punto iba opinion nila pero mayroon tayong isang Senado, may isang Blue Ribbon tayo. At ang aking pananaw, maganda ang handling ng Blue Ribbon, fair, ang handling, importante fair, patas, no? Ang handling. At tulungan natin yung Blue Ribbon Committee na maging effective at kung mayroon pa silang mga suggestions kung sino mga resource persons, pwede naman i-suggest na i-invite yun. At kung mayroon silang mga evidence, pwede rin nilang ilabas yun during the hearing. At Wala bilang namang pumipigil. In my opinion, Sally, in Apo. my experience, wala namang pumipigil. No? Hindi naman kami pinipigilan kung magsasuggest kami sinong tao, anong ebidensya. Wala akong ganun na experience. Okay. At bilang panghuli na lang, sir, on my end, may concern ka ba considering na dalawang pinakamataas na opisyal na ating gobyerno ay mukhang may kakaharapin na impeachment complaint sa House of Representatives. Although alam natin mahirap magbigay sa inyo ng statement dahil baka umakyat sa Senate, tatakayo kayong Senator Judge. Pero do you have some concern? Kasi baka ma-discarril yung mga pagtatrabaho nyo o kaya yung takbo na ekonomiya, stability na ating bansa. May ganun po ba kayong concern? Well, ang impeachment is largely a political exercise. No?
Kaya kung talagang pang-politika lang yung fina-file na impeachment, hindi makakabuti ito sa atin dahil ngayon nga, alam mo naman, nasa isang masamang sitwasyon tayo ngayon. Ang spending ng gobyerno bumagal second half of 2025 at maka-carry over pa yan sa 2026. At hindi maganda ang nakita nating collection ng gobyerno, humina rin siya. So, hindi maganda yung mga ganyan na political nagfa-file dahil sa politika. Dahil nakaka-apekto rin yan sa imahe ng bansa at sa sitwasyon ngayon. So, pero having said that, accountability is important at yan ay parte ng ating process. Kaya dapat talagang busisiin mabuti whether itong mga fina-file nila ay mayroon talagang ebidensya o political noise lang. At wala naman kayong choice, sir, but to perform your duty in Correct, case na kasi- makarating sa Senate. Yes, ganun talaga ang proseso natin . Pero hindi naman ibig sabihin na guilty or not guilty yung importante lang proseso ay nasusundan. Okay. Naku, on that note, sir, marami pong salamat sa oras ninyo. Thank you, Thank you, Raul. Senator. Thank you, Sally. Yan po mga kaibigan, Senator Win Gatchalian. Oras natin, partner, 12:38 ng hapon. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. DWIZ Balita, Sabado. Kadalasang maraming tao ang nag-aalala na ang madalas sa